guys, dito sa may Google search, click nyo lang yan. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung DFA appointment online. Then, dito guys, hanapin nyo yung ganito. Philippine Visa Application. Ito yung passport.gov.appointment. Click natin yan. Then, ganito ang lalabas. Hintayin nyo lang. Then, dito sa reminder. So, applicants are advised to use only. Email na pwede yung gamitin lamang is yung Google or Yahoo email. Ito. So, ngayon, scroll nyo na pababa. Dito sa my box, click nyo lang yan. Then, dito guys, click nyo tong Start Individual Appointment. Click natin yan. Dito, specify the site where you want to set an appointment. Saan nyo ba gustong magpa-appointment? Kayo dito ang mamimili kung saan kayong pinakamalapit na DFA, doon kayo magpa-appointment. Dito sa region, Asia Pacific, okay na yan. Next is the country, Philippines, okay na yan. Dito sa site, click natin tong select a site. Dito guys, makikita nyo na agad na maraming mga naka-temporary off-site. Kung kaya piliin nyo yung mga available lamang. So dito, dahil malapit ako sa Antipolo City, Antipolo SM Cherry, Antipolo City Rizal, yung pipiliin ko. So dito guys, hanapin nyo lang kung saan kayo malapit. Yun yung piliin ninyo. Click natin ito. So itong site na ito yung pupuntahan ninyo sa araw na pinili nyong appointment. Then scroll nyo pababa. Dito sa notice guys, basahin ninyo. Ngayon, dito sa my box, click nyo na yan. Then, click nyo na tong next. Then, dito na tayo mamimili ng appointment date and time. Ngayon is January 22. So, as you can see dito guys, wala nang available na slots for January. So, naka-fully book na yung mga naka-color red dyan. Ngayon, para mag-next month, click nyo lang ito. Click natin yan. Then, itong mga naka-color green lahat. So, as you can see, mga naka-color green, ayan pa yung mga available sa ngayon. So, yung February 3, fully booked na din. Ngayon, mamimili na tayo ng date dito kung anong date yung gusto nating magpa-appointment. So, halimbawa, February 7, click natin yung 7. Ayan, then lalabas yung time slots dito sa baba. Ayan. So, yung oras naman ng alas 4 hanggang alas 5 is fully booked na. Halimbawa, sa alas 10 ng umaga hanggang alas 11, so meron na lamang na available slots na 16. Halimbawa, ang pipiliin natin is ito na lang umaga. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, click natin yung may circle. Ayan. Yan na yung napili natin. May color blue na. Then, click lang natin tong my box. Then, lalabas ang ganito. Select all images with cars. Ayan. So, select natin yung lahat ng image na may car. Then, click nyo lang itong verify. Ayan. Then, click na natin tong next. Dito, scroll nyo pababa, makikita nyo dito yung mga naka-color red. So, take note, ensure that all details in the name, first name, middle name, last name, and date of birth are correct. So, itong mga nabanggit ko guys, ay kailangan tamang-tama ito dahil pag once na may mali dyan sa information na aking mga nabanggit is hindi na yan mababago pa. So, dito sa my box, click nyo na yan. Pag may check na, okay na yan. Dito naman tayo sa phone number. So, dito wala namang nakalagay na asterisk. So, pwede nating hindi na yan lagyan. Dito na tayo sa mobile number. Ngayon, lagay nyo dito yung cellphone number ninyo, email address, confirm email address. So, dapat match yung dalawa. At dapat yan din yung updated na email address ninyo para pag magpabook kayo dito, so ma-access nyo yung confirmation email na isesend ni DFA sa inyo.
Kung kaya dapat yan yung email na updated ninyo. Next is your last name. Lagay nyo yung apelyido ninyo, pangalan ninyo. At dito sa middle name, pwede nang hindi nyo lagyan dyan. Next is your date of birth. So, anong month, date, at saka year ng birthday ninyo. Dito sa gender, kung kayo ay babae, click nyo lang itong may circle ng female. Dito naman sa civil status, so click nyo lang ito. Halimbawa kayo ay single, click nyo yung single. Dito sa birth legitimacy, click nyo to. Halimbawa kayo ay legitimate, click nyo tong legitimate. Next is country of birth. So, saan kayo pinanganak? Halimbawa sa Philippines, so wag nyo na yung baguhin. The province naman, click natin yung province. So, saan kayo pinanganak? Halimbawa, pinanganak kayo sa Misamis Oriental. Click nyo yung Misamis Oriental. Ayan. Next is the city or municipality. Click nyo to. Then, halimbawa sa Hinguog City kayo pinanganak. Click nyo yan. And guys, after nyo ma-fill out dito, double check, triple check nyo yung mga information dito na nilagay ninyo kung tama ba. So, huwag kayong magkakamali dito guys. Double check, triple check nyo yung mga information nyo dito. So, pag na-triple check nyo na tama naman lahat, click nyo na itong next. Dito naman sa father's information, lagay nyo dito yung last name or apelyido ng papa ninyo, pangalan niya, at saka middle name niya. So, optional lamang yan sa middle name. Pwede nyo hindi ilagay yung middle name ng papa ninyo. Next is country citizenship. So, ano nga ba yung citizenship ng papa ninyo? So, kung Pilipino, so wag nyo na yung baguhin. Dito naman sa mother's information, lagay nyo yung apelyido ng mama ninyo sa pagkadalaga at yung pangalan ng mama ninyo. Ito naman sa country citizenship, ganun. Click na natin tong next. Dito na tayo sa application type. Click natin yan. Dito, mamimili kayo kung anong klaseng application type yung ipaprocess ninyo. So, kung nawala yung passport ninyo, itong lost. Pero kung mag-renew kayo ng passport ninyo, itong renewal. Para naman sa mga bagong kuha lang ng passport, click lang natin yung new. Ayan, then dito sa basis of Philippine citizenship, click natin to, select. Ayan. So, kung kayo ay pinanganak dito, so piliin nyo yung birth. So, kung saan kayo belong or applicable sa inyo, yun yung piliin ninyo. Pero para naman sa mga Pinoy at Pinay dyan na dito pinanganak, so click na natin yan. Dito naman sa foreign passport holder, kung kayo ay walang passport sa ibang bansa, so no lang. Pero kung kayo ay may ibang passport sa ibang bansa, so click nyo yung yes. So dito, no lang natin yan, okay na yan. Emergency contact person naman, dito kailangan yung lagyan dahil may asterisk yan, required yung lagyan. Ayan, na-fill out ko na lahat. Double check nyo kung tama ba yung na-fill out nyo dyan. Ngayon, click nyo na itong next. Then dito naman, ito yung kasalukuyang address ninyo. So kung saan kayo nakatira, yun yung ilalagay nyo dito. So dito lagay nyo na yung kumpletong address ninyo dito, kung ano yung city, kung anong province, state, or country, at saka yung occupation ninyo. Dito naman sa office number, so pwede nyo na ding hindi lagyan, at pati dito sa office address. So yung dalawa is pwedeng hindi nyo na lagyan. Then after nyo itong ma-fill out, click nyo na itong next. Then dito guys, pag may lumabas na ganito, so hintayin nyo lang. Dito naman sa personal information, double check nyo lahat ng information na fill out nyo dito bago kayo mag-proceed dito. So double check, triple check nyo yung mga information na andito. Pag tama naman lahat guys, na triple check nyo na yan, click nyo na itong may box. Then pag may color green na check na, click nyo naman itong may box sa baba. Then pag may check na, click nyo na itong confirm sa baba. Then dito mamimili kayo kung regular processing ba or special processing. Piliin natin yung regular processing. Ayan, yan na yung pinili natin. So ito ay 950 pesos, 12 working days. Dito naman, choose a payment. So paano tayo makapagbayad dito? Pwede kayong makapagbayad via e-payment or via debit or credit card or over the counter. So, ngayon, piliin na lang natin yung pick up.
So, pipick upin nyo yung passport niyo sa address na nandito. So, kung gusto nyo i-deliver sa inyo, so piliin nyo lang itong courier. So, ngayon, dito, scroll nyo sa pinakababa. Makikita nyo yung Pay Now. Click nyo yung Pay Now. Then, dito sa payment confirmation, so basahin nyo dito yung mga details na kailangan nyong malaman. So, after nyan, kung nabasa nyo na yung mga details dyan, scroll nyo lang sa pinakababa. Makikita nyo dito yung My Box. Click nyo yan. Then, dito, click nyo itong Proceed to Payment. Ayan, after natin magpa-appointment, automatic makatanggap tayo ng ganito, email na galing kay DFA. Click natin yan. Ayan, ito yung email ni DFA na may reference number. So, kaya I suggest ang piliin niyo is over the counter para kahit anytime at kahit saan kayo magbayad, kahit saang payment center kayo magbayad is pwede dahil may reference number na kayo. Pwede kayo makapagbayad through GCash, Paymaya, at kahit saang payment center. So, itong email na ito is hindi ito yung email na ipaprint ninyo or yung booking confirmation. So, itong email na ito is para lamang makapagbayad kayo dahil ito ay may reference number. So, kailangan nyo itong bayaran sa loob lamang ng 24 hours dahil pag hindi nyo ito mabayaran, automatic canceled na yung pagpa-appointment ninyo online. Ayan guys, after nyo makapagbayad, makatanggap kayo ng email na ganito. So, itong email na ito na yung kailanganin ninyo. Ipaprint nyo ito dahil ito yung appointment confirmation ninyo. As you can see, merong PDF file na naka-attach dyan. So, ito yung ipaprint ninyo. Yan yung email confirmation. Ngayon, click natin yan. Click natin yan. Then, ito na guys yung Passport Appointment System Confirmation Notification. Nakalagay din dito, you have successfully confirmed your passport appointment booking. So, dito, ito yung appointment details ninyo. Nakalagay din dito, next steps, kailangan nyo i-print yung attached application form to this email confirmation. Pangalawa naman is, bring the printed application for email confirmation at saka yung mga requirements. Then guys, take note dito na applicants are expected to observe proper attire. So nakaayos kayo ng damit. Hindi pwede yung naka-spaghetti, dapat naka-formal attire kayo. Then dito, scroll nyo lang pababa, makikita nyo yung naka-PDF na file. So dito, ito yung kailangan yung i-download. Para ma-download nyo ito, click nyo lang itong may arrow sign pababa. Click nyo yan. Download sign yan. Tapos click download. Naka-redownload ang nakalagay sa akin dahil naka-download na yan sa akin. Ayan, so ito na yan. Click natin yan. Then open natin siya as PDF. Ayan, ito yung important reminders at passport application form. So ito guys, ipaprint nyo ito. Ipaprint nyo ito dahil isa ito sa mga requirements na kailangan nyo i-submit pagpunta ninyo sa DFA. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpa-appointment ng passport ninyo online sa DFA. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!